SSS members and pensioners, how to compute SSS monthly pension. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Medyo malawak na usapin to guys, pero gagawin ko ang lahat, ma-explain ko lang sa inyo ng maayos, at sana kahit papano ay may maintindihan din kayo. Ngayon pa lang kumuha na po kayo ng ballpen, notebook, or papel at isulat mo po step by step kung paano natin kukunin ang ating computation sa SSS monthly pension. Okay, ready na bang inyong notebook at ballpen? Step 1. Alamin po muna natin ang tatlong factors na kinoconsider natin para sa pag-determine ng ating amount sa retirement benefits kay SSS. Ang 3 factors na ito ay ang average monthly salary credit or AMSC, or the number and amount of monthly contributions paid by the member. Ang kung gaano karami, kung gaano kalaki ang amount na kinocontribute ng member. Pangalawang factor, credited years of service or CYS. At ang pangatlong factor, number of dependent kung meron. Step 2, kukunin naman natin guys itong AMSC or average monthly salary credit. So, meron ditong dalawang formula para kukunin natin ang AMSC at kung alin po sa dalawa na ito guys ang may malaking computation, yun po ang magiging AMSC natin. Okay, itong formula 1, the number of the last 60 monthly salary credits immediately preceding the semester of contingency. So, yung pinakahuling 60 months na contributions po ng member, i-divide po natin yan to 60. Yun po ang makukuha nating AMSC. Kaya may iba po dito guys, sinasabi nyo, ma'am, bakit sa computation ni SSS yung kinuha po ay yung last 5 years ko lang na contributions? Kasi ang 60 months is 5 years, di ba? So yung last 5 years or last 60 months ko lang na contributions. Maiintindihan niyo po yan dito. Ngayon, ito guys, yung pangalawang formula, the sum of all the monthly salary credits paid prior to the semester of contingency divided by the number of monthly contributions paid in the same period. Ibig po sabihin guys, itong formula number 2, lahat ng contributions po ito. Example, ang first na hulog mo member, 1990 pa, year 1990. So hanggang let's say June 2025. So itotal lahat ng number of contributions mo niyan. Mula sa first na contributions mo hanggang sa last month ng sa pagre-retire mo before the contingency. So halimbawa po, meron kang total niya na 200 contributions simula nung nag-start ka kay SSS. So i-total natin yung 200 monthly salary credit nun. Okay? Tapos i-divide mo siya into 200. So yun yung AMSC para sa formula number 2. Yung iba guys, ang dami pong cases dito na mas mataas pa rin ang computation nitong formula number 1 para sa AMSC compared sa number 2. Kahit pa yung number 2, i-compute mo lahat simulat sa pool ng contributions mo with SSS. Dati kasi guys, ang baba lang ng monthly salary credit sa SSS. Ngayon, di ba, habang tumataas ng pataas ang contributions, tumataas ng tumataas din yung monthly salary credit. Kaya, yung iba, lalo na kapag employed, no? Na-employed ka bago ka mag-retire, dito sa formula number 1, kahit 60 months lang yan or yung pinakahuling 5 years mo guys, mas malaki pa rin ang computation niya compared sa number 2. Kaya yung iba dito na nagsasabi, ma'am, sayang naman yung mga contributions ko, ang dami-dami kong contributions kay SSS, hindi pala kasama sa computation. No po, kasama po siya. Dito siya guys, pasok sa formula number 2. Okay, titingnan lang ni SSS, alin ang mas mataas, itong formula number 1 or formula number 2. Kung mas mataas ang formula number 1 mo guys, na computation, yun ang kukunin ni SSS at hindi po masama yun. Ang importante kung ano yung pinakamataas na computation, yun ang ibibigay sa atin ni SSS. Nagigets po? So ngayon alam na natin paano kukunin ang AMSC. Ngayon proceed na po tayo sa step 3, which is paano natin kukunin ang CYS or credited years of service. Sa CYS guys, ito yung formula. CYS equals A plus B plus C. No, i-add natin tong tatlo. Kung saan itong letter A,
Para po ito sa mga member ni SSS bago mag 1985. So ang formula dito, 1985 minus year kung kailan kayo naging member ni SSS. Ang difference nun, yun yung CYS mo for letter A. For example po, naging member ka ni SSS ng 1972. So, ima-minus mo yun sa 1985. So, meron kang 13 CYS sa letter A. Okay. Sa letter B naman guys, itong number of years with at least 6 monthly contributions from 1985 to 2001. Para ma-count po natin ang CYS sa letter B, kailangan po meron tayong at least 6 months contributions for every calendar year. Halimbawa po, sa 1985, meron kang hindi bababa sa 6 months contributions. So consider na yon as 1 CYS. E kung 1986, ganun ulit, meron kang contribution sa SSS na hindi bababa ng 6 months. So meron ka na namang another 1 CYS. So lahat yun guys, and so on and so forth, i-add yun hanggang doon sa 2001 kung ilang CYS ka meron. Okay, sa letter C naman guys, January 2002 up to the month prior to the semester of contingency divided by 12. So every 12 months ang count ng CYS kahit hindi pa siya sunod-sunod or kahit pa magkaiba ng years. Doon sa letter B, diba, 6 months lang yung kailangan yearly. So ito naman guys, every 12 months. Basta pag may 12 months ka, considered as 1 CYS na yan. So halimbawa po, in 12 months, tapos 11 years ka, na kumpleto mo yun. So ibig sabihin, meron kang 11 CYS dyan. So dito sa CYS guys, nakita nyo nga ang formula, diba? I-add natin ang A, B plus C. So dito sa letter A, kung magkano ang CYS na na-complete natin dito, i-add natin sa B, i-add natin sa C. Yun yung ating CYS. So ngayon, alam na natin ang pagkuha ng AMSC at ang pagkuha ng CYS. Ngayon naman, proceed na tayo sa fourth step. Step number 4, kung saan kukunin na natin ang formula and sample computation ng inyong monthly pension. So ito yung tatlong formula guys sa pag-compute natin ng monthly pension ha. Meron ditong formula number 1, formula number 2, formula number 3. At kung alin man po dito ang may pinakamataas na computation na makukuha natin mamaya, yun po ang iyong monthly pension. Plus, additional yan na 1,000 pesos dahil doon sa increase na binigay ni dating Pangulong Duterte noong 2017. At madadagdagan pa to kung meron ka ring dependent. Okay? Okay, so magbigay tayo ng example guys, sample exercise. Sa SSS member, nag-start siya ng contributions ng 1972. Tapos, nag-file siya ng retirement niya ng April 2013. Ang AMSC, di ba nakita nyo naman yung AMSC guys, dalawang formula yun ha. For example, doon sa AMSC, mas mataas yung formula number 1, which is, meron siyang 20,000 pesos na computation. Tapos yung formula number 2 naman, umabot lang ng 16,000. So, susundin natin itong formula number 1 para sa AMSC. So, ang AMSC niya is 20,000. Ngayon, sa CYS, guys, sa formula letter A, since nag-start siya ng contributions with SSS is 1972. So, yung formula letter A, di ba, para sa mga member ni SSS bago mag-1985. So, 1985 minus 1972 equals 13 CYS. So, sa letter A, meron siyang 13 CYS. Sa letter B, 1985 minus 2001. Let's say na complete niya yan guys. Every year, meron siyang at least pinakamababa na 6 months contribution sa SSS. So, 17 years yan. Kung pag kumpleto niya, ibig sabihin meron siyang 17 CYS sa letter B. Sa letter C, 2002 to 2013 kasi 2013 siya nag-resign, diba? So, ipagpalagay natin na complete niya ang CYS niyan for 11 years. So, ibig sabihin meron siyang 11 CYS. 12 months times 11 years divided by 12 equals 11 CYS. So, sa CYS computation, di ba, i-add natin yung A, B, C. So, i-add natin ang letter A, B, C. So, meron siyang 13 plus 17 plus 11
equals 41. So, ibig sabihin, ang CYS ni member ay 41. Tandaan nyo guys ha, dito sa letter A, kung hindi ka naging member ni SSS bago mag 1985, ibig sabihin 0 to. Okay, 0 ka dyan kasi wala ka namang contributions dyan eh. Basta kukunin mo lang dito guys kung saan ka pasok tapos i-add mo lang yan. For example, wala ka lang letter A, so 0 lang yan. A 0, plus mo ang B, A plus mo ang C. At yun ang iyong CYS. Okay, so ngayon proceed na po tayo sa computation. Diba sa computation po ng pensyon, tatlo yung meron na kung saan alin ang mas pinakamataas, yun po ang susundin ni SSS. Unahin natin tong computation formula number 1. Kaya kailangan muna natin talaga guys alamin ang ating AMSC at CYS para makaproceed tayo sa computation natin. Okay? So ang computation number 1, 300 plus 20% times AMSC, magkano yon? 20,000, di ba? Plus 2% times AMSC na 20,000 times CYS. Magkano yung total ng CYS? 41 minus 10. So ibig sabihin guys, ang total computation para sa monthly pension for formula number 1 is 16,700. Ngayon proceed po tayo sa computation ng formula number 2 na kung saan 40% times AMSC lang. So, ang AMSC is 20,000, di ba? Times 40% mo, 8,000. Ibig sabihin guys, sa formula number 2, meron lang siyang 8,000 pesos. So, makikita natin yung formula number 1 mas mataas pa rin. Ngayon, proceed tayo sa formula number 3. So, dito sa formula number 3, actually, hindi naman kailangan ng computation dito kasi naka-base lang tayo sa CYS. So, kapag naka at least 10 CYS lang siya, 1,200 per month ang kanyang monthly pension. Pero kapag naka 20 or more CYS siya, pasok siya sa 2,400 per month na monthly pension. So, yung example computation natin, dahil 41 CYS siya, ibig sabihin dito siya pasok sa 2,400 na monthly pension. So, ngayon ito na yung tatlong formula na kinumpute natin guys. Mas mataas itong formula number 1 which is 16,700. Okay? So, itong 16,700 na monthly pension mo, dadagdagan to ng 1,000 pesos doon sa 2017 na increase na ating mga pensioners. So, ang magiging monthly pension mo ay 17,700. Ngayon, kapag meron kang dependent, and every dependent meron pong 10%. So, 17,700 times 10%, yun ang madadagdag sa'yo for every dependents mo, kung ilan man ang dependents mo. Okay, so ganun po guys ang pag-compute ng ating monthly pension with SSS. Ang mahirap lang nito guys, hindi nyo makukuha ang AMSC, CYS kapag hindi nyo namomonitor yung contributions nyo, hindi nyo nakikita. So mas maganda talaga meron kayong SSS online account. Dahil kapag nakikita nyo mga contributions nyo doon, madidetermine nyo ngayon paano nyo kukunin yung AMSC nyo, paano nyo kukunin yung CYS nyo. Okay, so sana guys kahit papano ay may naintindihan po kayo doon sa ating SSS monthly pension computation. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.